Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 7. Lumang Tipan, Genesis Kapitulo 14, Genesis Kapitulo 15, Genesis Kapitulo 16. Nangyari na sa mga araw ni Amraphel, hari ng Sinner, Aryok, hari ng Elaser, Kedorlaomer, hari ng Elam, at Tidal, hari ng Goyim, na nakipagdigma sila laban kina Bera, hari ng Sedoma, Birsha, hari ng Gomora, Shinab, hari ng Adma, Shimeber, hari ng Zeboim, at sa hari ng Bela, tinatawag ding Zor. Ang limang mga hari ay nagsama-sama sa lambak ng Sidem, na tinatawag ding Dagat Asin. 12 taon silang nanilbihan kay Kedorlaomer, pero naghimagsik sila sa ika-13 taon. Pagkatapos sa ika-14 na taon, dumating at nilusob ni Kedorlaomer at ng mga haring kasama niya ang mga Rephaita sa Astarot Karnaim, ang mga Zuzita sa Ham, ang mga Emite sa Save Kiriatam, at ang mga Horyo sa kanilang bulubunduking bansa ng Seir, hanggang sa El Paran, na malapit sa disyerto. Pagkatapos lumiko sila at dumating sa Enmispat, tinatawag ding Cades, at tinalo ang lahat ng bansa ng mga Amalekita, pati na ang mga Amoaryo na nanirahan sa Hasason Tamar. Pagkatapos lumabas at naghanda para sa digmaan ang hari ng Sedoma, ang hari ng Gomora, ang hari ng Adma, ang hari ng Zeboim, at ang hari ng Bela, tinatawag ding Zor, laban kina Kedorlaomer, hari ng Elam, Tidal, hari ng Goyim, Amraphel, hari ng Sinner, Aryok, hari ng Elaser, 4 na mga hari laban sa 5. Ngayon puno ng mga hukay na may alkaitran ang lambak ng Sidem, at nang tumakas ang mga hari ng Sedoma at Gomora, nahulog sila roon. Tumakas ang mga natira patungo sa mga kabundukan. Kaya kinuha ng kaaway ang lahat ng mga kagamitan ng Sedoma at Gomora at ang lahat ng kanilang mga panustos, at nagpatuloy sa kanilang landas. Nang umalis sila, dinala rin nila si Lot, ang anak ng kapatid ni Abram na naninirahan sa Sedoma, kasama ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Pumunta at nagsalaysay ang isang nakatakas kay Abram na Hebreo. Naninirahan siya sa may mga kakahuyan na pagmamay-ari ni Mamre, na Amoaryo, kapatid ni Eshcol at Aner, na pawang mga kakampi ni Abram. Ngayon nang marinig ni Abram na nabihag ng mga kaaway ang kanyang kamag-anak, pinangunahan niya ang kanyang 318 sinanay na tauhan, na ipinanganak sa kanyang sambahayan, at tinugis niya sila hanggang sa Dan. Kinagabihan hinati niya ang kanyang mga tauhan laban sa kanila at nilusob sila, at hinabol sila hanggang sa Hoba na nasa hilaga ng Damasco. Pagkatapos dinala niya ang lahat ng mga ari-arian, at dinala rin niya ang kanyang kamag-anak na si Lot at ang kanyang mga kagamitan, pati na rin ang mga kababaihan at ang iba pang mga tao. Matapos bumalik ni Abram mula sa pagtalo kina Kedorlaomer at sa mga hari na kasama niya, ang hari ng Sedoma ay lumabas para salubungin siya sa lambak ng Save, tinatawag ding lambak ng hari. Naglabas si Melchizedek, hari ng Salem, ng tinapay at alak. Siya ay pari ng kataas-taasang Diyos. Siya ay kanyang pinagpala na nagsasabing, pagpalain ka Abram ng kataas-taasang Diyos, manlilikha ng langit at lupa. Pagpalain ng kataas-taasang Diyos, na siyang nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. Pagkatapos ibinigay ni Abram sa kanya ang 10 ng lahat ng kanyang pag-aari. Sinabi ng hari ng Sedoma kay Abram, ibigay mo sa akin ang mga tao, at kunin mo ang mga kagamitan para sa iyong sarili. Sinabi ni Abram sa hari ng Sedoma, itinaas ko ang aking kamay kay Yahweh, sa kataas-taasang Diyos, manlilikha ng langit at lupa, na hindi ako kukuha ng sinulid, sintas ng sandalyas, o anumang sa iyo, para ikaw ay hindi kailanman makapagsabing, ako ang nagpayaman kay Abram. Wala akong kukunin maliban sa kung anong nakain ng mga kabataang lalaki at ang bahagi ng mga lalaking sumama sa akin. Hayaang mong kunin ni Aner, Eshcol, at Mamre ang kanilang bahagi. Pagkatapos ng mga bagay na ito dumating kay Abram ang salita ni Yahweh sa isang pangitain, na nagsasabing, huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong panangga at iyong pinakadakilang gantimpala.
Sinabi ni Abram, Panginoong Yahweh, ano ang ibibigay mo sa akin, yamang nagpapatuloy akong walang anak, at ang tagapagmana ng aking bahay ay si Eliezer ng Damascus? Sinabi ni Abram, dahil hindi mo ako binigyan ng anak, tingnan mo, ang wala ng aking bahay ay siyang aking tagapagmana. Pagkatapos, narito, dumating ang salita ni Yahweh, nagsasabing, ang taong ito ay hindi mo magiging tagapagmana, sa halip manggagaling sa inyong sariling katawan ang siyang magiging tagapagmana mo. Pagkatapos siya ay dinala niya sa labas, at sinabing, tumingala ka sa langit, at bilangin mo ang mga bituin, kung kaya mo silang bilangin. Pagkatapos sinabi niya sa kanya, ganoon din karami ang iyong magiging mga kaapu-apuhan. Naniwala siya kay Yahweh, at itinuring ito sa kanya bilang pagiging matuwid. Sinabi niya sa kanya, ako si Yahweh na nagdala sa iyo palabas ng Ur ng mga Koldeo, para ibigay sa iyo ang lupaing ito para manahin ito. Sinabi niya, Panginoong Yahweh, paano ko malalaman na mamanahin ko ito? Pagkatapos sinabi niya sa kanya, dalhan mo ako ng 3 taong gulang na baka, 3 taong gulang na babaeng kambing at 3 taong gulang na lalaking tupa, 1 kalapati at 1 batang pitson. Dinala niya sa kanya lahat ng ito, at hinati ang ito sa 2, at nilapag sa magkabilang bahagi ang bawat kalahati, pero hindi niya hinati ang mga ibon. Nang bumaba ang mga ibong mandaragit para kainin ang mga patay na hayop, itinaboy sila ni Abram papalayo. Pagkatapos ng palubog na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram, at masdan, siya ay nilukuban ng isang malalim at nakakapangilabot na kadiliman. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Abram, alamin mong tiyak na ang iyong mga kaapu-apuhan ay magiging dayuhan sa lupaing hindi kanila, at sila ay gagawing alipin at aapihin sa loob ng 400 taon. Hahatulan ko ang bansang iyon na paglilingkuran nila, at pagkatapos sila ay lalabas na may saganang mga ari-arian. Pero ikaw ay pupunta sa iyong mga ama ng payapa, at ikaw ay ililibing sa angkop na katandaan. Sa ika-4 na salinlahi sila ay muling babalik dito, dahil ang mga kasalanan ng mga amo rito ay hindi pa nakaabot sa sukdulan nito. Nang lumubog na ang araw at dumilim, masdan, isang umuusok na banga at umaapoy na sulo ang dumaan sa pagitan ng mga piraso. Sa araw na iyon gumawa si Yahweh ng tipan kay Abram, na nagsasabing, ibinibigay ko sa iyong kaapu-apuhan ang lupaing ito, mula sa ilog ng Ehipto patungo sa dakilang ilog ng Euphrates, ang mga Senyo, ang mga Senizeo, ang mga Kadmaneo, ang mga Heteo, ang mga Perezeo, ang mga Rifaiata, ang mga Amoaryo, ang mga Kananiyo, ang mga Gergesa at mga Jebuso. Ngayon si Sarai, asawa ni Abram, ay hindi nagkaanak sa kanya, pero mayroon siyang babaeng lingkod, taga-Ehipto, na ang pangalan ay Agar. Kaya sinabi ni Sarai kay Abram, tingnan mo, pinanatili ako ni Yahweh na walang anak. Sipinggan mo ang aking lingkod. Baka sakaling magkaroon ako ng anak sa pamamagitan niya. Nakinig si Abram sa sinabi ni Sarai. Iyon ay matapos na si Abram ay nanirahan ng 10 taon sa lupain ng Canaan nang ibinigay ni Sarai, asawa ni Abram, si Agar, na kanyang lingkod na taga-Ehipto, sa kanyang asawa bilang asawa. Kaya nagkaroon siya ng kaugnayan kay Agar, at nabuntis siya. At nang makita niyang nabuntis siya, tiningnan niya ng may pag-aalipusta ang kanyang among babae. Pagkatapos sinabi ni Sarai kay Abram, ang kamaliang ito sa akin ay dahil sa iyo. Ibinigay ko ang aking babaeng lingkod sa iyong mga bisig, at nang makita niyang siya ay nabuntis, hinamak niya ako sa kanyang paningin. Hayaan mong si Yahweh ang humatol sa pagitan natin. Pero sinabi ni Abram kay Sarai, tingnan mo, nasa iyong kapangyarihan ang iyong babaeng lingkod, gawin mo sa kanya ang iniisip mong pinakamabuti. Kaya pinagmalupitan siya ni Sarai, at siya ay tumakas mula sa kanya. Ang anghel ni Yahweh ay nakita siya sa isang bukal ng tubig sa ilang, ang bukal na matatagpuan sa daan patungong Shur. Sinabi niya, Agar, alipin ni Sarai, saan ka nang galing at saan ka pupunta? Sinabi niya, tumakas ako mula sa aking among babae na si Sarai.
Sinabi sa kanya ng anghel ni Yahweh, bumalik ka sa iyong among babae, at sumailalim ka sa kanyang kapangyarihan. Pagkatapos sinabi ng anghel ni Yahweh sa kanya, labis kong pararamihin ang iyong mga kaapu-apuhan para maging napakarami nila para bilangin. Sinabi rin sa kanya ng anghel ni Yahweh, tingnan mo, ikaw ay buntis, at mangganganak ka ng isang anak na lalaki, at pangangalanan mo siyang Ismael, dahil narinig ni Yahweh ang iyong paghihirap. Siya ay magiging isang lalaking mistulang mabangis na asno. Magiging kalaban siya ng bawat tao at bawat tao ay magiging kalaban niya at mamumuhay siyang hiwalay sa kanyang mga kapatid. Pagkatapos binigay niya ang pangalang ito kay Yahweh na nangusap sa kanya, ikaw ang Diyos na nakakakita sa akin, dahil sinabi niya, talaga bang patuloy akong makakakita, kahit na pagkatapos niya akong nakita? Dahil dito tinawag na Beer-lahai-roi ang balon, masdan, naroon ito sa pagitan ng Cades at Beard. Nanganak si Agar ng anak na lalaki ni Abram, at pinangalanan ni Abram ang kanyang anak, na isinilang ni Agar, na Ismael. Si Abram ay 86 na taong gulang nang isilang ni Agar si Ismael para kay Abram. Bagong tipan. Matthew 43 minuto pasado alas 5:48, Matthew 6:1-24. Inyong narinig na sinabing, mahalin ninyo ang inyong kapwa at kamuhian ang inyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa inyo, upang magiging mga anak kayo ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa mga masama at mabuti at kanyang ipinadadala ang ulan sa mga matutuwid at sa mga hindi matutuwid. Inyong narinig na sinabing, mahalin ninyo ang inyong kapwa at kamuhian ang inyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa inyo, upang magiging mga anak kayo ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa mga masama at mabuti at kanyang ipinadadala ang ulan sa mga matutuwid at sa mga hindi matutuwid. Sapagkat kung mamahalin ninyo lamang ang mga nagmamahal sa inyo, anong gantimpala ang inyong makakamit? Hindi ba't ganyan din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid ninyo lamang ang inyong babatiin, ano ang ginawa ninyo na higit sa iba? Hindi ba't ganyan din ang ginagawa ng mga gentil? Kaya dapat kayong maging ganap sapagkat ang inyong amang nasa langit ay ganap. Pag-ingatan ninyo na hindi ninyo gawin ang inyong mga gawain ng katwiran sa harap ng mga tao upang makita nila ito, kung hindi ay wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa Ama na nasa langit. Kung magbibigay ka ng mga limos, huwag mong patunugin ang isang trumpeta para sa iyong sarili tulad ng ginagawa ng mga mapagpanggap sa mga sinagoga at sa mga lansangan, upang sumaka nila ang papuri ng mga tao. Totoo itong sasabihin ko sa inyo, natanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung magbibigay ka ng mga limos, huwag mong hayaang malaman ng kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang maibigay mo ng lihim ang iyong handog. At ang iyong ama na nakakakita sa lihim ang gagantimpala sa iyo. At kung manalangin kayo, huwag kayong maging katulad ng mga mapagpanggap, sapagkat nais nilang tumayo at manalangin sa mga sinagoga at mga sulok ng lansangan upang makita ng mga tao. Totoo itong sinasabi ko sa inyo, natanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit ikaw, kung mananalangin ka, pumasok ka sa loob ng iyong silid. Isara ang pinto at manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakakita sa lihim ang gagantimpala sa inyo. At kung mananalangin kayo, huwag kayong gumamit ng paulit-ulit ng mga walang kabuluhang salita tulad ng ginagawa ng mga gentil, sapagkat iniisip nila na mas maririnig sila dahil sa dami ng kanilang sinasabi. Kaya, huwag kayong maging katulad nila, sapagkat alam ng inyong ama ang mga bagay na inyong kailangan bago pa ninyo hilingin sa Kanya. Kaya manalangin kayo ng katulad nito, Ama naming nasa langit, gawing banal ang iyong pangalan. Pumarito ang inyong kaharian, mangyari ang iyong kalooban, dito sa lupa katulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pang-araw-araw na pagkain.
Patawarin mo kami sa aming mga pagkakautang katulad din ng pagpapatawad namin sa mga nagkautang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, ngunit iligtas mo mula sa masama. Sapagkat kung patatawarin ninyo ang pagkakasala ng mga tao, patatawarin din kayo ng Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo patatawarin ang kanilang pagkakasala, maging ang inyong Ama ay hindi rin patatawarin ang inyong pagkakasala. Bukod doon, kung mag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang nagdadalamhati katulad ng ginagawa ng mga mapagpanggap, sapagkat dinudungisan nila ang kanilang mga mukha upang makita ng mga taong nag-aayuno sila. Totoo itong sasabihin ko sa inyo, natanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit ikaw, kung mag-aayuno ka, lagyan mo ng langis ang iyong ulo at maghilamos ka. Sa ganoon ay hindi ka mapansin ng mga tao na nag-aayuno, ngunit sa iyong Ama na nasa lihim lamang. At gagantimpalaan ka ng iyong Ama na nakakakita sa lihim. Huwag kayong mag-ipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili dito sa lupa, kung saan sisirain ng tanga at kalawang, at kung saan papasukin at nanakawin ng mga magnanakaw. Sa halip, mag-ipon para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, kung saan maging mga tanga ni kalawang ay di kayang sirain, at kung saan ang mga magnanakaw ay di kayang pasukin at nakawin. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ang mata ay ang ilaw ng katawan. Kaya kung mabuti ang inyong mata, mapupuno ng liwanag ang buong katawan. Ngunit kung masama ang inyong mata, ang inyong buong katawan ay puno ng kadiliman. Kaya kung ang liwanag na nasa inyo ay pawang kadiliman, napakatindi ng kadilimang iyon. Walang sino man ang maaaring maglingkod sa dalawang amo, sapagkat kakamuhian niya ang isa at mamahalin ang isa, o di kaya tapat siya sa isa at hahamakin ang isa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ang Diyos at ang kayamanan. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ang mata ay ang ilaw ng katawan. Kaya kung mabuti ang inyong mata, mapupuno ng liwanag ang buong katawan. Ngunit kung masama ang inyong mata, ang inyong buong katawan ay puno ng kadiliman. Kaya kung ang liwanag na nasa inyo ay pawang kadiliman, napakatindi ng kadilimang iyon. Walang sino man ang maaaring maglingkod sa dalawang amo, sapagkat kakamuhian niya ang isa at mamahalin ang isa, o di kaya tapat siya sa isa at hahamakin ang isa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ang Diyos at ang kayamanan. Mga awit, Psalm 6. Yahweh, huwag mo akong sawayin sa iyong galit o ituwid sa iyong puot. Maawa ka sa akin, Yahweh, dahil mahina ako, pagalingin mo ako, Yahweh, dahil nanginginig ang aking mga buto. Labis ding nababagabag ang aking kaluluwa. Pero ikaw, Yahweh, hanggang kailan ito magpapatuloy? Bumalik ka, Yahweh, sagipin mo ako. Iligtas mo ako dahil sa iyong katapatan sa tipan. Dahil walang alaala tungkol sa iyo sa kamatayan. Sino ang magbibigay ng pasasalamat sa iyo sa Sheol? Pagod na ako sa aking paghihinagpis. Buong gabi kong binabasa ng luha ang aking higaan, hinuhugasan ko ng luha ang aking upuan. Lumalabo ang aking mga mata dahil sa kalungkutan, nanghihina ang mga ito dahil sa aking mga kaaway. Lumayo kayo sa akin, kayo na gumagawa ng kasalanan, dahil narinig ni Yahweh ang ingay ng aking pagtangis. Narinig ni Yahweh ang aking pagmamakaawa, tinanggap ni Yahweh ang aking panalangin. Lahat ng mga kaaway ko ay mapapahiya at labis na mababalisa. Aatras sila at agad silang hahamakin. Mapagbiyayang Diyos, nakikita namin ang iyong pagkakaloob at proteksyon para sa mga nagtitiwala sa iyo. Kahit na ang mga pangyayari ay tila imposible. Habang kami ay nakikinig sa mga turo ng iyong anak tungkol sa pag-aalala at pagtitiwala, tulungan mo kaming unahin ang paghanap sa iyong kaharian at katwiran, alam na ibibigay mo ang lahat ng aming pangangailangan. Bigyan mo kami ng karunungan upang itayo ang aming buhay sa matibay na bato ng iyong salita, upang kami ay manatiling matatag kapag dumating ang unos. Nawa ang aming pag-asa sa iyo ay lumalim araw-araw. Sa kapayapaan at kapangyarihan ni Kristo kami ay nananalangin. Amen.